Igan, makakapulong, ngayong araw ni Pangulong Bongbong Marcos ang Prime Minister ng Japan, ang Presidente ng Japan International Cooperation Agency at iba pa. Kahapon po nakausap niya ang business leaders ng Japan kung saan nakakuha ang Pangulo na mahigit 200 bilyong pisong halaga ng investment commitments. Live mula sa Tokyo, Japan, may unang balita. Kasama natin si Ivan Mayrina. Ivan! Ohayo, magandang umaga, Igan, mula dito sa Tokyo, Japan, kung saan ikatlong araw na ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos. Simulan natin sa mga pinakasariwang balita. Una nga dyan, Igan, yung nabanggit mo, $3.4 billion na halaga, katumbas ng 210 billion pesos na investment commitment na ibinunga ng roundtable meeting ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nangungunang business leaders dito sa Japan. Tulad ng kanyang mga karaniwang mga biyahe abroad, Igan, may mga business meetings sa Pangulo para manghikayat ng mga mamumuhunan sa bansa. Sa gitna ng kasalukuyang hamon ng global economy ayon sa Pangulo, partikular ang krisis sa enerhiya at pagkadiskaril ng mga supply chain, lubhang mahalaga na lalong palakasin ang ugnayang pa-ekonomiya ng Pilipinas at Japan. Ang dalawang sektor na magiging engines of growth, ika nga, ang trade at tourism, kaya katabi ng Pangulo sa pulong kagabi, sina Trade and Industry Secretary Cristina Roque at Tourism Secretary Dita Angara Matay na dating trade representative ng Pilipinas sa Japan. Ibinida ng Pangulo ang kakayahan ng mga manggagawang Pilipino at nangako ng patuloy na modernisasyon, institutional efficiency at pangmatagalang investment stability. Kagabi rin naganap, Igan, ang state banquet o yung salo-salong inihanda nina Emperor Naruhito at Empress Masako para sa first couple at sa Philippine delegation. Nagpahayag ng commitment ng Pangulo sa patuloy na partnership sa bansang Japan para sa pagsusulong ng kapayapaan na nakabase sa rules-based order na titiyak sa katatagan at kaunlaran ng Indo-Pacific region. Ang mainit na pagtanggap niya mula sa state call at welcome ceremony sa umaga hanggang sa state banquet sa gabi ay patunay ng malalim na pagkakaibigan ng dalawang bansa. Kinilala din ng Pangulo ang Japan bilang pangunahing katuwang sa pag-unlad mula sa infrastruktura, seguridad, agrikultura, connectivity at iba pang aspeto ng ating ekonomiya na kanya namang pinasalamatan. Binigyan pugay din ng Pangulo ang may 350,000 na Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Japan at ang malaking ambag nila sa Japan bilang isang bansa at ang kahalagahan nila bilang tulay sa malalim na ugnayan ng dalawang bansa. Samantala, Igan, nabanggit mo yung ilang meetings sa Pangulo pero bukod dyan, punong-puno ang schedule ng Pangulo ngayong araw. Ngayong umaga, 4 na business meetings ang nakaschedule sa mga pribadong kumpanya, bagong kanyang meeting kay dating Prime Minister Kishida Fumio at ngayon Supreme Advisor sa Parliamentary Association of the Asia Zero Emission Community. May meeting din ng Pangulo sa Presidente ng Japan International Cooperation Agency o JICA na isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng pautang ng Pilipinas sa mga malalaking proyekto tulad na lang halimbawa ng Metro Manila Subway Project. May isa pang pulong sa chairman ng Nippon Foundation bago naman ang kanyang nakatakdang talumpati sa joint session ng National Diet. Ito, Igan, yung Kongreso ng Japan. Matapos naman yan, ang panghuling meeting kay Japan Prime Minister Takaichi Sanae na agad susundan ng joint press conference kung saan i-anunsyo ang mga nalagdaang kasunduan. Inaasahan dito ang may kinalaman sa defense at maritime security at energy security. Mga bagay na malapit sa sikmura ika nga ng mga Pilipino sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea at gayon din ang krisis sa langis na kinakaharap ng mundo. At yan, Igan, ang latest mula dito sa Tokyo, Japan.